it's me, Alona, your nurse educator. Again, nandito ako, we're gonna talk about babies ngayon, okay? This lecture is for mga buntis, sa mga nanay na bago lang panganak, at sa mga nanay na nagpaplano pa lang na magkakaroon ng baby. So, I mentioned this one, few ideas of this, I think last year's video about newborn. Kaya, it's very important na uulitin ko ito ng some ideas dahil marami kayo ngayong mga bagong mga nanay na minsan wala kayong idea kung ano ba talaga ang gagawin pag naninilaw si baby, nagiging jaundice si baby. Kalimitan talaga sa mga newborn, especially pag Asian ka, nasa dugo na talaga ng mga Asians na risk sila ang mga babies na magkaka-jaundice o their body turn yellow. Okay, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga myth, kung ano yung mga pamahiin ng sinaunang pamahiin when it comes to paano ma-prevent, paano natin maiwasan, and how we can treat jaundice normally, naturally sa bahay natin without running to see a doctor or panicking kung anong gagawin nyo. So, ito ay very important information, kaya kung andyan yung mga nanay nyo, mga lola nyo, o mga biyanan nyo na pwedeng manood ngayon, it's very important para hindi kayo magtatalo when it comes to jaundice, okay? So, ano ang jaundice? Jaundice is paninilaw paninilaw ni baby, and normally it starts with the eye. Yun talagang, yung puti sa mata ni baby called sclera, yun talagang unang naninilaw pag jaundice baby. Now, anong cause ng jaundice? Okay? So, when you are pregnant, marami tayong red blood cells sa ating katawan. Ngayon, when you gave birth, of course, si baby nasa loob ng womb mo, marami ding red blood cells na nasa katawan ni baby, na padaloy-daloy sa mga dugo ni baby. Pag na masyadong napadami yung red blood cells ni baby, okay? After 3 days, hindi pa rin yun nababawasan, hindi yun nailabas doon sa mga poop ni baby. So, na-accumulate yun sa katawan. Ibig sabihin, patong-patong sa katawan ni baby. So, ang nangyayari, within 3-5 days, nagiging dilaw yung mukha ni baby. Excuse me. Una talaga sa mata. And then from the eyes, ang nangyayari, so from the eyes to the cheeks, then to the nose, then to the forehead, then sa neck na. Then, kakalat na yan dito sa my chest part. Then dito sa stomach. Dito sa hands. At magiging sa legs. Pag ang jaundice ng baby, severe na. Let's say, umabot na ng mga ilang araw na hindi naagapan. Okay? Normally, malalaman as a nurse, pag nag-home visit ako, let's say nag-home visit ako 3 days after na cesarean si mom, preterm yung baby, siguro yung baby 37 weeks lang, na cesarean si mom dahil si mom ay high blood or may gestational diabetes o talagang may komplikasyon yung heartbeat ni baby, kaya na-cesarean, maagang nalabas si baby. So, ito yung mga risk, okay? Ito yung mga risk na maagang nailabas si baby, kalimitan ang baby na yan gonna have jaundice. Kalimitan talaga. Babies who are preterm, kalimitan nagiging jaundice si baby. Kasi nga, the body is not able to clear out some of those red blood cells na it accumulates in the base body. So, pag nag-home visit ako, mga 5 days after birth, makikita ko yung baby. Inoobserbahan ko yung baby, okay? Tinitingnan ko anong itsura ni baby, kung saan yung pinaka-yellow. Tinitingnan ko sa mata kung yellow. Kung makikita ko as a nurse na yung dilaw ng mukha ni baby is just the mukha. It did not go down to the neck, it did not go down to the body, meaning hindi masyadong severe ang pagka-jaundice ni baby. Okay, alam ko na yung number pag chine-check ko kasi may
may meter kami, millimeter ang tawag noon. Pag chinecheck ko sa forehead, alam po, bibigyan ko ng level, either level 8, level 7, or pag 12.5 ang level ng jaundice, meaning nasa high risk na yon, okay? Minsan pag aabot ng 13, 15, nire-refer ko na yon sa mga pediatrician pag masyado ng mataas, okay? Ang ginagawa namin dito, pag masyadong mataas yung bilirubin ni baby, pag ginagawa namin yung millimeter, pinapabalik si baby pinapakuhanan si baby ng blood work kung masyado ba talagang mataas yung bilirubin ni baby. Ewan ko kung ginagawa nyo dyan, but I'm just sharing this with you. Hindi ko sinasabi na gawin nyo to, okay? Just the information, general information na sinasabi ko sa inyo. But you always have to consult your doctor if you have any concern about jaundice, okay? So, yan ang ginagawa ko pag nag-home visit ako. Tinitingnan ko yung kung saan yung jaundice. Now, paano nyo malaman, mga nanay, na yung jaundice na baby hanggang mukha lang, hindi leeg? So, what you can do is, when you wake up in the morning, paglabas na ng araw, ilabas nyo si baby, tingnan nyo yung kulay ni baby. Kasi iba yung indoor na light na nakikita nyo sa bahay nyo kaysa light sa labas. Pag ginagamit nyo yung brightness sa labas, mas makikita nyo gaano kadilaw si baby. Okay? So if I were you, bring the baby outside para makita nyo talaga kung saan yung dilaw ng kulay ni baby. Now what I do is, kung ang dilaw ni baby is the forehead or the nose or the cheeks, ang ginagawa ko, I press my finger. Press it and remove it. Pag nag-change ang color within 3 to 5 seconds, nag-change ang color noon, hindi masyadong malala yung pagka-jaundice ni baby. Okay? So again, depende kung hindi ka marunong maganito dahil hindi ka naman healthcare provider. If you have any concerns, always consult your healthcare provider. Okay? Dahil itong binigay ko sa inyo is just general information. Now, pag alam ko na yung dilaw ni baby is kumalat na hanggang chest, hanggang tiyan, nire-refer ko na yan na medyo ikonsulta sa doktor. Paano natin maiwasan to? Kasi yun ang pag tatanong nyo, no? Paano natin maiwasan to? Sasabihin ng mga lola nyo, mga biyanan nyo na go out, ibilad mo yung bata sa araw. Noon po yun. Yun ang ginagawa natin noon, mga sinauna. Hindi po yan ginagawa dito sa Canada, okay? Hindi po yan nakapasa sa research, okay? Hindi po yan sinasabi sa research na pag ibilad mo yung bata sa araw, mawawala yung jaundice. Hindi po yan, okay? Ang nakakawala po ng jaundice ay kung laging tae at ihi si baby. Excuse me sa mga kumakain, okay? Yan ang nakakawala ng jaundice ni baby. Pooping, peeing. Dahil pag nailabas ni baby some of those red blood cells na na-accumulate ni baby mula nung pinanganak pa, yun ang nakakawala ng jaundice. Hindi po ang araw. Okay? Araw is good for vitamin D. Bring the baby out, maybe 10-15 minutes, dahil maganda yung vitamin D, nakakalusog ni baby. But hindi po yun, based on research, nakaka-cure ng jaundice. Okay? Kung paano mo minomonitor how many babies pees or poop a day, yun ang gusto mo. Yun ang gusto mo na si baby ihi ng ihi, si baby poop ng poop every day. Kung sa tingin mo yung poop, normally, sorry sa kumakain, okay? Pag mga 2 to 3 days yung poop medyo dark pa, pero pagdating ng mga 5 days, 6 days, magiging light na, light yellow, curdy yellow, yun ang gusto natin. Pag ang poop ni baby, tandaan niyo po ito, okay? Pag ang poop ni baby after 10 days dark pa rin, ibig sabihin, mas malala na yung jaundice ni baby. Okay? Kailangan talaga yung poop maging lighter and lighter and lighter. Ibig sabihin, yung jaundice ay, it's healing, it's curing. Okay? Now, iba sa mga baby, iba ang behavior ng baby na jaundice baby kaysa hindi jaundice. Okay? Itong tandaan nyo. Ang jaundice na baby ay tamad. Ayaw gumising, ayaw kumain. So, anong nangyayari? Lumalala yung jaundice. Kasi ayaw gumising ni baby. Ayaw kumain ni baby. So, meaning sabihin, hindi tumatay si baby. Hindi umiihi si baby. Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo para mawala yung jaundice ni baby? Para hindi kayo takbo sa ospital dahil pag lumala yung jaundice ni baby. And to be honest, alam nyo,
Ang jaundice minsan naabot ng months, hindi lang weeks. May mga babies ako na mga preterm na inaalagaan sa breastfeeding clinic namin. Umabot pa lang ng 3 months, mga 4 months, dilaw pa rin. Nasa dugo talaga ni baby. At pag mga severe na mga ganun, minomonitor ni mga doktor. Ang ginagawa, pag talagang severe na talaga yung jaundice ni baby, nilalagay sa incubator uli, right? Ilalagay doon sa light na yon, ultraviolet light, doon nilalagay para mawawala yung jaundice ni baby. Ang nangyayari, pag iyon ang ginagawa, si ma'am hindi nakapag-breastfeed dahil si baby nasa 24 hours, 48 hours doon sa ultraviolet rays doon sa isang maliit na incubator na pinapailawan si baby ng ultraviolet rays. Ang ginagawa, pinapainom ng mga healthcare provider ng formula yung baby para tumain at umihi ng umihi. Hindi nagbe-breastfeed si ma'am. So kung ikaw nanay, marami kang gatas at alam mong ang anak mo ay nasa ultraviolet rays na tinitreat ng jaundice, pwede mong dalhin yung gatas mo kung papayagan ka, okay? Na iyon muna ang painom bago kung dalagyan nila ng formula. You have the right to do that, okay? Kahit sabihin ng doktor mo na, kailangang i-formula lahat itong baby na to. Kung may gatas kang marami nanay, go for it, okay? Nanay ka, ikaw ang mang-right sa baby. Pero kung talagang kailangan ni baby, na painumin ng formula at ito ng order ni baby, ni doktor at mag-aaway kayo ng doktor, hands off na ako doon. Ikaw na ang magdesisyon. Basta, yun ang ginagawa namin. Kung may milk si mom, yun ang inuuna namin binibigay at sinusuplayan lang ng formula si baby. Pag si baby is under treatment, pag nasa bahay ka at ayaw mong gumamit ng artificial milk, so continue giving your milk. You're the nanay, ikaw nakakaalam. Ngayon, kung feel mo na kulang yung milk mo, kaya si baby hindi tae ng tae, hindi poop ng poop, hindi pee ng pee, kaya ka mag-supplement ng mag-mix feeding ka, go for it. You know what? Ang pinaka-importante gumaling si baby, ang pinaka-importante baby is feeding. The only thing, ito naman, excuse me, when you're doing formula feeding, nagko-constipate si baby, right? So do the best that you can. I hope you learned this video. Okay? Kailangan yung matutunan ito. Dahil, excuse me, marami akong pasyente na nagpapanik agad. Okay? Don't panic. Yun ang jaundice. So, this is your baby. Take care of your baby. I hope you like this video. Please share. Thanks for watching.